Alright mga kababayan, once again, magandang araw po sa ating lahat. At eto na nga po, no? Sabi po ni Lacson dito, Korte, ipapasubpina si Gutesa at Senator Marcoleta. Ayon kay Lacson, wala munang aksyon ng Senado sa affidavit ni Gutesa. Nasa korte na raw ito at posibleng ipatawag sina ex-Marine Gutesa, Atty. Esperanza at Senator Marcoleta sa susunod na linggo. Ako, grabe na po itong nangyayari mga kababayan ko. Kasi kung nakita nyo po, dito po lamang ay bakbakan na itong investigasyon sa Blue Ribbon. At kung makikita nyo po ay masyado po kasing ginalingan ng ating Senator Marcoleta. Ano mga kababayan, kitang-kita nyo talagang yung mga puntos ni Senator Marcoleta ay naaayon sa batas at mukhang napapahiya ang chairman, ang bagong chairman po ng Blue Ribbon na Senator Ping Lacson. At kaugnay nga po niyan mga kababayan, sabi nga po dito, posibleng ipatawag ng Manila RTC Executive Judge Carolina Icasiano Sison, sina retired Sergeant Orly Gutesa, Atty. Esperanza at itong si Senator Marcoleta. Sa susunod na linggo, ayon po yan kay Senator Ping Lacson, nilinaw ni Lacson na wala nang magiging aksyon ang Senate Blue Ribbon Committee hanggat hindi natatapos ang investigasyon ni Judge Sison sa mga notarized documents na hawak ng korte. Kaugnay ito sa pagtistigo ni Orly Gutesa bilang surprise witness sa flood control anomaly kung saan dinawit niya si Martin Romualdez sa umano'y inatiran niya ng mali-malitang puno ng pera sa kanyang tirahan. Naku, mukha ho talagang pagka nababanggit yung pangalan po ni Martin Romualdez ay mukhang natitigil yung investigasyon. No, ano ba ito? Delaying tactics ba ito? Delaying tactics ba ito mga kababayan? Alam niyo po ay hindi lamang po itong si Sergeant Gutesa ang gustong magsalita. Dahil meron din po siyang mga kasamahan na gustong magsalita para maibunyag ang kanilang mga nalalaman tungkol po dito sa flood control projects na ito. Kaya nga po, sana lumabas din sila para nang sa ganun maliwanagan at may kasama at talagang mapatutuhan din ang sinasabi po ni Sergeant Gutesa. Ako naniniwala po ako dito kay Sergeant Gutesa dahil kung titingnan niyo po ang mga post po ng mga kasama niyang Marines, talagang sinusuportahan po siya. Pero may nakikita rin ako mga kababayan ko na yung mga duwag, wag daw paniwalaan itong si Gutesa. Yun yung mga duwag yung ayaw ng yung sa investigasyon ng flood control, gusto nilang mapagtakpan, ayaw nilang madirekta itong sila Romualdez. Kasi pagka nadirekta mo nga naman itong si Romualdez, papunta po yan kay Bongbong Marcos. Yan po yung mga duwag ng mga Pilipino. No? Yung mga bayarang Pilipino. Yan, ganyan. Pero kung ikaw ang gusto mo ikatotohanan, abay, kailangan mong pakinggan itong si Sergeant Gutesa. Diba mga kababayan, ganun lang kasimple yun. Kailangan alamin mo talaga. At sa aking pananaw, dahil ito ay sumumpa doon sa Senado, yung pong kanyang statement naman na nakasulat na sinasabi nila, na peke, yung notaryo, abay, sumumpa rin po ito sa Senado. Mas mabisa po yun. Hindi po ba? Kasi nga po, dito sa Maynila, napapansin ko, ako may nakita rin ako na merong notary public, pero wala dyan yung abogado. At yan pinipirmahan lamang kung sino yung staff na nandun. So, dapat din imbestigahan talaga yung attorney na yan at bakit nandun. Bakit nandun yung kanyang pangalan at may istampa. At saka yung staff na pumirma dapat ipatawag. Imbestigahan din yung lugar, kunin yung mga CCTV camera natin, at saka yung kanilang mga logbook para malaman talaga natin na kung sila ba ay nagpo-proseso o kung talaga sila ay legit na notary public yung kanilang ginagawa. Yun ang mga kailangan nating malaman. Pero ako, naniniwala talaga ako dito kay kay Sergeant Gutesa, mga kababayan, sa inilalahad na ito. Kaya nga po, ang panawagan po, abay, wag niyong kakantiin, wag niyong gagalawin. Itong si Sergeant Gutesa, talagang nasa likod niya po yung mga Marines natin. Kaya nga po, nagpapasalamat po sa kanya yung mga Pilipino. Kaso itong si Senator Ping, mukha siyang na-surprise, mga kababayan. At sa tingin ko, hindi naman siguro ito delaying tactics ni Senator Ping.
Kasi nakikita po ng mga kababayan natin, ay parang ganun eh. Pagka natatarget, pagka nadadawit yung pangalan po ni Romualdez, aba, mukhang nag-iiba tayo ng litanya. At alamin natin ito mga kababayan ko, tingnan din natin yung reaksyon ni Barsaga. Sabi ni Congressman Barsaga dito, mas pipiliin ni Senator Ping Lacson na protektahan ang interes ni Romualdez kaysa sa sambayanang Pilipino. Babaliwala niya ang testimony ni Orly Gutesa dahil inilalantad nito ang korupsyon ni Romualdez. So maaari bang ganon, Mr. Senator Ping Lacson? Tama kaya itong batang Barsaga na mas pipiliin mong protektahan si Romualdez kaysa sa sambayanang Pilipino? Ay naku, pag ito'y gagawin mo, ay lumayas ka na dyan. Diba? Dapat kayong mga senador, wala dapat kayong poprotektahan. Nakakalungkot kung totoo ang sinasabi ng batang Barsaga. Pero sa nakikita po kasi ng mga kababayan natin sa hearing nyo, na pagpapunta na kay Romualdez, abay mukhang iba't-ibang nangyayari katulad na nga lamang nito kay Orly Gutesa, di ba? Pansamantala, tigil muna yung bakbakan sa Blue Ribbon. Alam niyo mga kababayan, simula pa lang naman sa simula ay kitang-kita na ang pagkakaiba ng investigasyon ni Senator Ping Lacson at sa investigasyon ni Senator Rodante Marcoleta. Si Senator Rodante Marcoleta, mga kababayan ko, ay hindi siya nagbibigay ng opinyon. Diba? Ang kanyang sinasabi po ay naaayon sa batas. Yun po yung pinakamaganda. Ito pa yung isang post ni Kiko Barsaga. Diyan pa rin, court may send subpoena against Orly Gutesa, the witness who testified against Martin Romualdez. O di po ba? Kung sino po ngayon yung nagiging witness, abay, siya pa po ngayon yung iimbestigahan. Diba? Ikaw na yung witness. Abay, ikaw pa yung gustong imbestigahan ng mga ito. At maaari daw itong maharap sa perjury. Ano ba yung perjury? Ang sabi po dito, ang pagsisinungaling sa sinumpaang salaysay ay ang intentional na akto ng huwad na panunumpa o pagpapalsipika ng isang pahayag na sabihin ng katotohanan kahit pa ito ay wika o sinulat patungkol sa mga bagay-bagay na material sa isang opisyal na paglilitis. So ayun po ang ibig sabihin ng perjury, mga kababayan. Pero kung titingnan nyo po, yung pong nakasulat doon sa statement po ni Gutesa, ayun din po yung kanyang sinabing statement doon po sa hearing sa Blue Ribbon. So kung may pagkakamali po dito, ay yung yung nagano ng dry seal, yung nagnotaryo, ay yung pumirma. Hindi pagkakamali ni Gutesa. Pagkakamali noong notaryo, na bakit sila nagnotaryo, wala pala yung kanilang abogado. Hindi niya pagkakamali yan kasi parehas lang yung salaysay na kanyang sinumpaan. At narinig ng mga kababayan natin at mismong tinumbok ang pagdideliver ng mga basura ng pera papunta po sa bahay ni Saldico, papunta po sa bahay ni Martin Romualdez. Ano ba to, Mr. Senator Ping Lacson? Hanggang maliit na isda ka lang ba? Yun lang ba ang kaya ni Mr. Senator Ping Lacson? Mga butete, mga dangat. Pero pagdating na sa mga pating at mga buhaya, ay hindi niya na kaya? Ganun ba talaga? Ito pa isang banat ni Kiko Barsaga. Sabi niya dito, si Senator Ping Lacson ay isang malaking kahihiyan ng Cavite. Mas pinili niyang protektahan si Marcos at Romualdez kaysa pagsilbihan ng bayan. Tingnan nyo, isang batang mambabatas ang nagsasabi na kayo ay kahihiyan ng inyong lugar. Dahil mas pinili niyong protektahan yung mga magnanakaw na politiko. Katulad yan ni Marcos at Romualdez kaysa pagsilbihan ng taong bayan. Ang gusto po kasi ng taong bayan ay may mapanagot. At wala pong Saldico. Katulad nga po ng pagkakasabi nito po ni Ma'am Rowena Guanzon, wala pong buy one take three. Walang Saldico kung walang Martin Romualdez. At walang Martin Romualdez kung walang Bongbong Marcos. Yan po ang pagkakasabi ni Atty. Rowena Guanzon. Ang gusto lang naman po ng mga kababayan natin malaman po. May mapanagot tayo kasi kung wala po tayong mapapanagot, patuloy po ang mga politiko na yan. Mga kababayan ko, patuloy ang mga politiko na yan na magnanakaw sa pera natin.
Patuloy po yan hanggat walang nasasampulan. Uulit-ulitin po nila yan. Ang gusto lang naman namin may mapanagot. Oh. Hindi lang tayo korupsyon, di ba? Kailangan may mapanagot. May mapanagot tayo. Hindi lang sapat na sumigaw ka na wakasan ng korupsyon. Kailangan may mapanagot, panagutin ang mga magnanakaw sa gobyerno. Ganun po, katindi. Ngayon ang panawagan ng mga kababayan natin. At kung nga po itong pag-usap, ito ni former anak kalusugan, Representative Mike Punsor, sabi niya po rito, nang nasa harap po si Sergeant Gutesa habang nagkukwento siya, madalas siyang may tinatawagan, may tumatawag sa kanya at sinasabi niya, basta suportahan niyo ako, Marines tayo. So ibig sabihin, suportado talaga ng mga Marines, ng kanyang mga kabaro. Matindi talaga ang mga Marines, no? At doon pa sabi, at ngayong araw nakatanggap ako ng mga mensahe na marami pa sa kanila ang kasama niya. At kung naalala ninyo sa pagdinig sa Senado, pinanggit niya ang tungkol sa 90 katao. Ilan dito ay dating Marines. Ilan naman ay aktibong pulis na nagsasabing nais din nilang lumabas at ikwento ang kanilang nalalaman at mga nasaksihan. Lalabas din ang katotohanan. Naku, ito ng mga kababayan, hindi lamang pala Sergeant Gutesa ang lalabas, meron pa. Yan kaya tanggapin kaya ang tanong dito, tanggapin kaya ni Senator Lacson yung mga susunod pang mga testigo o matitigil na rin itong pag-hearing dito po sa Blue Ribbon. Tayo nagko-komento lang. Halimbawa, 5 sa mga kasamahan ni Sergeant Gutesa ang lumabas. Tapos meron ding mga active na mga pulis ay lumabas din. At halos pare-pareha sila ng testimonya. Tatanggapin kaya ito ng chairman ng Blue Ribbon Committee? Ayan po isang malaking katanungan at hindi po pwede na hindi nila tatanggapin. Magpa-interview sila sa media, di ba? Itong mga titistigo pa para at least malaman ng mga kababayan natin, mga Pilipino, na lalabas at lalabas sila. Ano nga ba ang magiging ano nga ba? Saan nga ba papunta itong investigasyon na ito? Itong pagpapasupina dito po kay Senator Marcoleta at saka dito po kay Sergeant Gutesa. Dahil ba nasagasaan nila yung malaking isda kaya ipapatawag? Sa tingin ko, ganun eh. Di ba? Ito. Ng abogado na ninotaryo niya ang affidavit ni Sergeant Orly Gutesa. Simulan natin sa simula at naglalag tayo. Right? Ang pagtanggi ng abogado na ninotaryo niya ang affidavit ni Sergeant Orly Gutesa. May bisa pa rin daw ang mga pasabog ng dating sundalo dahil under oath naman siya sa Senado. Narito ang exclusive report ni Andrea Salve. Dapat imbestigahan si Attorney Petchy Rose Espera. Ito ang iginiit ni dating Congressman Mike Defensor matapos idisown ng abogado ang pasabog na affidavit ni Sergeant Orly Gutesa sa Senate Blue Ribbon Committee. Si Defensor ang nagsilbing tulay ni Gutesa kay Senador Rodante Marcoleta. Initially, this guy, through a common friend who's also a soldier, wanted to see me. And he gave me some snippets of what was happening in relation to his work with Congressman Saldico. So I told him, it's best to discuss it with Senator Marcoleta. Sa pagdinig sa Senado noong Huwebes, isiniwalat ng dating Marine at Security Consultant ni Congressman Zaldico ang pagde-deliver ng umano'y male-maletang kickback sa mambabatas at kay Leyte Representative Martin Romualdez. Sa On Point ng Bilyonaryo News Channel, tiniyak ni Defensor ang kredibilidad ni Gutesa. Pakalinaw po, mga kababayan. Tiniyak ang kredibilidad ni Gutesa dahil siya po ay nanumpa. No? Wala na po yun. Wala na pong bisa yung mga kababayan. Yung sinasabi nilang notaryo. Mas matindi po yung nanumpa ka doon eh. Yung nanumpa ka doon sa Blue Ribbon. At ulitin ko, sa tingin ko, hindi pagkakamali ni Gutesa yan. Ang may pagkakamali dyan, yung notary public. Na bakit? Hindi natin na po nangyari kasi yung abogado tinanggi niya. Naninotaryo ang affidavit ng Gutesa. Bakit ngayon, ang tanong natin sa abogado, bakit yung pangalan mo ang nakalagay dyan? Di ba? Bakit yung pangalan mo ang nakalagay dyan? May mga series number pa yan, di ba? May mga number pa yan. Dito malalaman po natin.
Alam naman natin kung sino yung magaling sa batas pagka ganito. Hindi kayo makakalusot kay Marcoleta kahit anong gawin yung atake ngayon, paninira. Nakikita ko sa mga social media natin, binabanatan po nila si Senator Rodante Marcoleta kung ano-anong ginagawa nila. Ibig sabihin, may kumukumpas para sirain si Senator Marcoleta. Pero hindi po nila kayang gawin. Alam niyo kung bakit? Dahil nga po, ang sinasabi po ni Senator Marcoleta ay naaayon sa batas. Yung po ang pagkakaiba, hindi yung kanilang sariling opinion lang. Si Senator Marcoleta, hindi yan bumabali ng batas, laging nakaayon sa batas. Di ba? Talagang mapapahiya sila rito, mga kababayan. Mapapahiya sila rito. Sa una pa lang naman sa unang yung mga hearing pa lang, nakita na natin na talagang magaling si Senator Marcoleta. Walang motive si Gutesa na manloko ng notaryo. Kasi yung sinabi naman niya sa Senate is the same. Yeah, There's no motive on the part of Sergeant Gutesa to fake a notarized document because he said it the same. It's not perjurious on his part because it was in good faith. Paniwala ni So ayun, mga kababayan, hindi daw ito perjurious doon sa part ni Gutesa. Kasi yun din naman yung sinabi niya. Yun din naman yung sinabi niya doon sa Senate. Hindi ko alam po, dito po kay Senator Lacson. Alam nyo, iba talaga kapag yung mga senador natin dapat abogado talaga. Yung mga abogado talaga ang piliin natin. Kasi ito sana maging sa mga nangyayaring investigasyon ngayon. Nakikita ko mas lumilitaw talaga ang kakayahan ng mga abogado na magpatupad ng batas. Kesa sa kung sino-sino lamang na mga politiko, lalong-lalo na yung mga dating politiko na ang tagal-tagal naman dyan, wala namang napatunayan. Di ba? Ganon kasimple mga kababayan. Ulitin natin, sa susunod, pumili po kayo ng abogado. defensor may nanakot o nag-pressure kay Attorney Espera para itangging pinirmahan ito ang affidavit ni Maaaring ganon, maaaring may nanakot, maaaring may doon sa attorney na yun. Pwede rin naman siyang hindi pumirma kasi sabi nga may mga staff na pipirma malalaman at malalaman po natin, lalabas at lalabas ang katotohanan. Gutesa. That's the only way they can discredit this person. That's the only way they can, bring down the statements he delivered to the Senate. Any ideas, sir, if indeed the attorney, as you claim, was pressured, who would pressure her? People who were mentioned, I would think. So ayun mga kababayan, sino daw yung pumressure doon sa abogado? Sabi ni Congressman dito, malamang yung nasagasaan, the people who mention o yung pinangalanan. Sino ba yung pinangalanan? Di ba, si Saldico, si Romualdez, yung the name that cannot be mentioned, yung po yung nasagasaan So ito na, malalaman natin yung katotohanan. At wag po kayong maglala, parang nasa panig din natin yung mga magagaling na abogado. Nasa panig din ito ni Gutesa, maliban sa mga Marines, yung mga sambayan ng Pilipino, nasa panig niya rin kasi gusto talaga natin na may mapanagot. Hindi naman niya ibubuwis ang buhay niya dyan. Hindi naman magsisinungaling yan. Diba? Hindi naman magtuturo ng kung sino-sino yan. Kasi yung katapatan niya sa bansa, naglingkod na po yan bilang sundalo Yung katapatan niya, yung pagmamahal niya sa bansa, nandiyan na, hindi na mawawala. Kaya nga siya lumabas dahil mahal niya ang bansa natin. Mahal niya ang mga Pilipino para sa kinabukasan. Abingan niya nga para sa mga kinabukasan ng mga anak niya at magiging apo. Kaya siya lumabas, hindi niya ibubuhis ang buhay niya dyan. Mga kababayan, sa huli, mga kababayan, may batas pa rin tayo, syempre. At nakikita ng mga kababayan natin Pilipino kung sino ang kapanipaniwala sa pagkakataon na ito. People who would be affected, I would think. I checked the background of the lawyer and I believe that she currently works in the Bureau of Jail, the penology. Dagdag ni defense. Ayan. Para sa Bureau of Jail Penology, doon nagtatrabaho yung lawyer. Pero meron siyang notary public. Yari na ito. Maganda-ganda po ito. Talagang magsasanga-sanga itong investigasyon na to. Malalaman natin kung sino nagsasabi ng katotohanan. Kasi ngayon, mga kababayan, pag nag-witness ka, tapos natamaan mo,
Si Romualdez, ganito po yung nangyayari. Yun yung mahirap. Tingnan niyo po yung nangyari doon kay Diskaya. Diba? Yung pinangalanan niya, si Saldico. Oh, si Romualdez. Oh, yung mga ibang mga congressman. Ay, di ba, nagrigo doon, pinalitan ka agad itong Senator Marcoleta as chairman of the Blue Ribbon. Dito malalaman nyo talaga Talagang may iniiwasan silang matumbok. Kasi pag natumbok itong si Mr. Speaker, dating Speaker Romualdez, ang investigasyon po niya papunta sa Pangulo, mga kababayan. Papunta sa anak ng Pangulo at papunta sa Pangulo. Oh, yun lang ang aking pananaw, di ba? Sor, notarized man o hindi, may bigat ang mga pahayag ni Guteza. It's immaterial for me since he made a sworn statement in the Senate. He made a statement under oath which carries also the weight of evidence in a legal proceeding. Whether may mali yung notaryo, he signed it, he presented it to the Senate, and then he verbalized what. Sapat na raw bilang ebidensya para sa Agenda Week. So ayun po mga kababayan, di ba? Kahit may mali doon sa pagnonotaryo, ay maaring sapat na talaga. Ulitin natin, yung nakalagay doon nakalagay po sa papel na binasa niya, yun din po yung binasa niya doon sa Senado. Kaya nga po sabi ni Senator Marcoleta, huwag ka na mag-adlib, basahin mo lang kung anong nandyan. Napakabisa po nun, mga kababayan, na testimonya. Dito malalaman po natin, no? Susubaybayan po natin ito. Maganda po yung pinupuntahan Kaso, alamang, hindi na magkakaroon ng bakbakan. No? Ako, iniintay ko talaga dito ay lumabas po yung mga kasamahan ni Sergeant Guteza. Kasi yun din ang magpapatunay kung magiging parehas, may pagkakaparehas ng statement, yung kanilang kinalaman doon sa mga pagdadala ng basura, doon sa sinasabi ni Sergeant Guteza, kung parehas po sila. At ito nga po nakaraang araw, mga kababayan ko, ay marami rin po talaga nang sumisigaw na mag-resign na itong si Marcos Jr. Katulad na lamang po doon sa Cebu. No? Sa Cebu po, no? Nananawagan din po yung mga kababayan natin na mag-resign na itong si Marcos. At dito nga po si Mayor Rama, di ba? Former Mayor Rama kay BBM. Wala namang ibang solusyon ang presidente. He should step down. So yung po ang panawagan ng mga kababayan natin. Mr. President, kung nakikinig ka man at makarating man sa iyo ang sigaw ng ating mga kababayang Pilipino, you should step down. Kailangan mo nang bumaba. Yun ang pagkakasabi dito ni former Mayor Mike Rama. Ito, tinampo po natin yung video. Bibigyan po natin ng reaksyon. Anong side mo dito sa mga nananawagan? Di na magandang nakikita ko. Sobra na ang drama. Tama na. Kung sa House of Reps, pag-abot pa sa Senate, hindi nakakibaw. Kung saan naman Sa tinuray, kung na may laing solusyon, Presidente yun, he should step down. So ayan po mga kababayan, sabi niya wala na siyang nakikita, puro na lang para sarswela na lang to, puro drama na lang ang kanya nakikita, he should step down. Wala po, talagang malaki na ang problema nito ni Bongbong Marcos. Alam niyo po kasi siya naman ang gumawa ng problema na ito Di ba? Sa pagpili pa lang mga kababayan ko ng kanyang mga cabinet members, dapat doon pa lang nakakapamiling siya ng maayos para makapag-perform yan. Siyempre, yung performance ng kanyang mga cabinet member, magiging kung good yun, good din po yung kanyang performance sa mamamayang Pilipino at sa bansa natin. Ngayon, kung ikaw ay hindi ka makakapili ng maganda, yung mga sekretary mo ay mga sablay, di ba? Katulad na lamang nung bobo dyan na wala naman natang ginagawa, wala pong mangyayari. Walang mangyayari sa administrasyon na ito. Ganun po yung kasimple. Marami po nagsasabi, kayong mga DDS, hintayin nyo ang 2028. Yes, kahit naman sa 2028 Mas gusto ko nga para malaman pa natin kung ano pa yung mga kung ano pa yung maaaring mangyari.
Pero sa ngayon, sa ginagawa po nila sa Pangulong Duterte, mga kababayan, naku, wag naman sana na may mangyari kay Pangulong Duterte. Dahil magwawala ang taong bayan. Yan ang sinasabi natin, sinasabi namin, di ba? Wag na wag sana na may mangyari. Kaya Tatay Digong, dahil mahirap yan. Magkakagulo talaga mga Pilipino. Tayo talaga mga Pilipino ang maglalaban-laban dito. Yun ang mahirap na kinakatakutan natin. Pero kung itong si Mr. President naman ay hindi bababa at hintayin natin sa 2028, okay, fine. At least nalaman ng buong bansa, nalaman ng mga Pilipino kung anong klaseng leader siya. Nang matatapos niya ang kanyang 6 na taon, malalaman po ng mga Pilipino kung anong klaseng leader siya. At nababalita na po sa buong mundo yung korupsyon na nangyayari po sa bansa natin. At siya nga daw po yung pinakang mahinang IQ na presidente sa buong mundo. Parang may nabasa po akong ganun, ano? Itong presidente natin, si Bongbong Marcos, ay pinakamahinang IQ, mga kababayan ko, na presidente sa buong mundo. Tuloy po natin si former Mayor Mike Rama. He should resign. That is the solution. As far as I'm concerned, the only thing, sad to say, but the problem has to be him. Sir, that's the first Sino ang problema? Bongbong Marcos. time that we've heard you saying that for a long time. Remember, we were here, February of 2024. We covered your event with former President Duterte with the intention of praying Rally, rally. for the country. For the country, for both the president and the vice president, and even including Digong, that he continues to have health, so that he will continue to be also being listened to by the president and the vice president, so that what we've been promising, what they have been promised, progress, prosperity, and peace will be achieved. But what had happened? Trillions of debts over. Number 2, issue on Kasi nakikita po natin, mga kababayan ko, no, sa mga pinangako po ito ni Mr. President Bongbong Marcos, wala po eh. No? Wala po siyang natutupad sa mga pinangako niya sa mga kababayan natin Pilipino dahil busy po sila. No? Busy po sila doon sa pag-atake sa mga Duterte. Yung po ang inuuna nila kaysa sa totoong problema ng bayan natin. Kaya ngayon nagkakalechi-lechi tayo. Sa aminin nyo man at sa hindi, yan po ay nakatatak na sa mga Pilipino. Kung matatandaan nga po natin, mga kababayan, di ba, nag-prayer rally dyan sa Cebu for the President and the Vice President nga po yun, mga kababayan, para maayos, di ba? Maayos yung bansa natin, pero wala naman po nangyari din. Parang mas lalo pa tayong lumubog. No? the word bangag. Yan. It has not been confronted. Oh. Yan pa isa sa mga issue. Hanggang ngayon po ay hindi sinasagot sa atin ng ating Pangulo. Yung tawagin ka na bangag, tawagin ka na adik. Oh, bakit ito si Mr. President Bongbong Marcos, hindi niya tayo sinasagot ng direktahan dito? Dahil ba positive siya? Di ba? Dapat malaman ng mga Pilipino yung katotohanan para alam natin na kung siya ba, kaya niya pa pamunuan yung bansa natin. Pero doon pa lang, mga kababayan ko, mahirap eh. Nahirapan siya dyan. At alam na rin ng mga kababayan nating mga Pilipino kung ano ang katotohanan. Kahit hindi pa siya magpa-head follicle drug test dyan, marami po talaga ang naniniwala sa mga kababayan natin na talagang siya ay gumagamit ng droga. The follicle test has not been, in a way, for purposes of easing the tension. Number 4, the issue of Tantoco, the kidnapping, the snatching of no less than our chairman, but the mayor now of... Ayan pa mga problema natin, yung the death of Mr. Tantocos, tapos yun nga po yung pagkakadala ni PRRD sa The Hague. Yun po yung mga problema kinaharap nito ni President Bongbong Marcos. Mahirapan po siyang ano na yan eh. Mahirapan na po siya dyan. I-justify yan, no?
Kaya hindi siya makapagpaliwanag dyan na maayos eh. Oh, ano ba? Dahil ba planado talaga lahat? Ganon? Davao. I do not know whether the 20 pesos rice have really been reaching in all households. Ganon. Isa pa sa mga problema, yung 20 pesos na kilo ng bigas. Pero ang ginawa nila, nagkaroon lang para masabi lang na nakaya nilang gawin. Na nagawa nila yung 20 pesos kilo ng bigas. Pero hindi naman po lahat ng mga kababayan natin Pilipino nakakabili. Selective lang. Meron lang mangilan-ngilan dahil syempre yung stocks nga naman hindi rin naman kakayanin. 'Di ba? Sinabi lang nila na o sige mag 20 pesos tayo para sabihin nagawa yung mga pangako. Muli bigo ka pa rin sa mga Pilipino, Mr. President. Dahil kaming lahat hindi kami nakabili. Ano 'yun? Ano lang pipiliin lang kung sino yung bibili. Masabi lang na natupad mo yung mga pangako mo. Ay nung nangako ka sa buong Pilipino ka nangako eh. Kung nagkaroon sa mangilan-ngilan lang ng mga tindahan at ilan lang nakakabili. Oh, bagsak pa rin yun, sablay pa rin yun. Tama dito si former Mayor Mike Rama. Poverty. And now, the flooding goes, and I cannot imagine when the ending will come. And the washing of hands. And that is very bad. Malinaw mga kababayan, ang isa po sa mga problema pa. Kahirapan ng bayan natin, kahirapan ng mga Pilipino. At itong mga ghost project, flood control. At sabi niya, yung paghuhugas ng kamay. Hindi siya po pwedeng maghugas ng kamay dito dahil nga siya may pananagutan. Yan po, lagi-lagi ko pong sinasabi sa inyo yan. Dahil imposible. No, anak niya si Sandro Marcos nasa Congress, hindi niya alam mga nangyayari. Tapos sila pa yung pumipirma sa budget. Posibleng walang alam mga kababayan ko. The washing of hands as if the president has nothing to do about it. And that is where I have felt enough is enough. He's my friend. It hurts me. I voted for him. Campaign for him. I campaigned for him. Yes. Now with all of this, what I call and I have seen, the only way I can feel resignation should be the answer. Diba? Bilang isang kaibigan, mga kababayan, isang kaibigan, kinampanya niya si BBM, nasasaktan daw ito si Mayor. Oh, at isa na lang masasabi niya, tama na, enough is enough. Mag-resign ka na lang. Bongbong Marcos. Pero wala, hindi na po yung nakikinig. Mayor, hindi na po yung nakikinig si Mr. President. Kung si Chavit nga po, kung si Governor Chavit nga po, di ba? Naglabas silang statement na makakalimutin na ata si Mr. President. Ganon din yan siguro sa iyo, Mayor. Nakalimutan niya na ang tulong na ibinigay mo as one Cebu dito sa kay Bongbong Marcos. You prayed for him last year, February, during the Mayor Rally event here in Cebu Yes, City. yes. Now, a year after, the answer for your prayer is for him to resign. I never prayed for him to resign. Never. I was just hoping that sobriety will come in. They will get rid of the so-called congressional initiative and not to hoodwink na hindi na, para bang binisaya pag duaan lang taba. Hindi na pwedeng duaan. Hindi na pwede. Ako Cebuano man ko. Kaduha. Vote rich, Cebu. Never mind if pila ka voters din Vice President pa ko sa PDP Laban, dili pwede MJ and Alkin that we continue just to be the punching bag, that we continue to be the receiving end of the mockery, the receiving end of a ridiculous and even kanang di mo masisikmura ngayon ang pinapakita yung korupsyon beyond imagination.
Hindi. Saka hindi po pwedeng may corruption dyan sa DPWH. Tapos, mayroong mga senador, mayroong mga congressman, kasama ang speaker, na hindi siya kasama. Hindi po pwede yun. I wish, and I'm sorry, Mr. President, you are the answer. Sir, finally, what is your message to your fellow Filipino? If I'm being heard, kasi ako mismo, casualty din ako eh. Tama na. Magkaisa tayo. Talagang magkaisa tayo. Pag tingnan panahon, labas tayo lahat. Labas. Peacefully. Peaceful lang. Peaceful. Kagaya ka na, peaceful naman yun eh. Napaka-peaceful yun. Saka wala tayong ibang di-deliver ng solusyon. Ayaw natin masara yung Senado. Ayaw natin masara yung House of Representatives. Pero kung itong nangyayari ngayon, hindi ko nakikita kung saan yung pupuntahan yung House of Representatives with I don't know how many few congressmen are exempted from the corruption, ghost projects, and how many senators perhaps will not be pinpointed for the corruption. Kaya panawagan ko, mag-isa tayo. Let's unite. Please ask for the President's resignation. That's all. And So yan po, malinaw po, mga kababayan, ang panawagan po ni former Mayor Mike Rama, na magkaisa ang mga Pilipino. Lumabas, lalo sa panahon na ito. At panawagan ng pag-resign din ito ni Bongbong Marcos. Alam niyo po kasi mga kababayan, napapansin po ngayon, doon po sa mga congressman na maiingay po dati doon po sa confidential fund ng ating Vice President Inday Sara Duterte, nang pumutok po, mga kababayan, itong issue po ng flood control, mukha po silang mga tahimik na. Congressman Adjong, kumusta na? Mukhang hindi kita naririnig. Ha? Mukhang hindi ka namin naririnig sa mga, mga press con ngayon. Namimiss ka namin. No? Sila Congressman Abante, Kong, namimiss ka na ng sambayan ng Pilipino. Si Congressman Chua, namimiss po kayo ng mga sambayan ng Pilipino. At yung mga congressman pa na maiingay po sa 125 million na confidential fund ng Vice President Inday Sara Duterte, bakit ang tahimik niyo po ngayon? No? At yan po, mga kababayan, sana po ay managot ang dapat managot sa issue po ng pagnanakaw, sa korupsyon po, sa mga ghost project, dito po sa ating flood control. Magkaisa po tayo mga Pilipino. Magkaisa po tayo na may makulong ng mga politiko sa panahon na ito. Dahil ulitin ko po sa inyo, hanggat wala pong nasasampulan na maikulong sa mga yan, uulit-ulitin po nila. Patuloy po nilang nanakawin ang kinabukasan ng ating mga kabataan. Dahil sa patuloy nilang pagnanakaw sa kaban ng bayan. Kaya manindigan po ang bawat Pilipino. Isang mapayapang pagtitipon, mga kababayan, ay okay na po yun. Basta peaceful lang, sangayon po tayo doon. Walang masasaktan. At ulitin natin, hindi po natin kalaban ang mga kapulisan. Ay, lumalabas naman tayo, nagpupunta tayo sa rally. Peaceful lamang. Uli, po si Parak TV, magandang araw po sa inyong lahat. Mabuhay po tayong lahat. Mabuhay po ang lahing kayumang. Mabuhay po ang Pilipinas.